Director po ng Ibon Foundation, isa rin pong economist at political analyst din po, si si Professor Sunny Africa. Good morning po Sir Sunny, si Xander po at si Angel. Gandang umaga, Sir Xander, Ma'am Angel. Natawa ako. Naalala niyo ba na nag-60 pesos? Hindi, iniisip ko kasi kung nag-60 na ba noong unang panahon naalala nyo rin ho ba? O hindi pa nangyayari yun? Hindi, first time to actually. Unang beses to. Baka naalala nyo nung, hindi ko lang po kailang kabataan nyo kasi bata nyo pa eh. Baka naalala nyo nung pumatak ng 50, nung mga 2001. Baka nga 50 plus o 50 plus, no? Opo. Sir Sunny, ito hong, sabi nyo nga po, first time in history, all-time low na 60 pesos po yung ating, yung per dollar, no? Per US dollar. Ano ho yung immediate effect po nito sa atin, lalo po sa pangkaraniwang Pilipino? Sige. Well siguro unang-una, yung pagkalala nyo, pinapakita lang, may psychological impact kasi 0 60. So halimbawa, first time to mag-breach ng 60, kaya nyo naalala siguro yung pag umabot ng 50 noong 2001 kasi parang round number, 60, 50, nung nag-40, 1998, nung nag-20, 1986, yun ang medyo naalala ng mga tao. So actually, sa totoo lang, yung pag-breach ng 60, wala naman siyang kahulugan in itself, maliban sa psychological impact na masasabi nyo ngayon, pag nag-interview kayo in 25 years, naalala ko nung nag-breach ng 60 noong 2026. So psychological lang yon. Pero sa amin ang pinakahalaga niyan, actually dinidiin, kailangan talaga ng agarang aksyon ng pamahalaan kasi nadodouble whammy yung Pilipino ngayon maliban dun sa unang whammy ng paglusob ng US sa Iran, yung unang whammy dyan, yung pagtaas ng presyo ng crudo, ngayon may double whammy kasi nagmahal na siya in dollar terms, nasa about 120, 130, 140 dollars per barrel na ngayon, nagtaas na siya in dollar terms, nagtaas pa siya in peso terms dahil sa pagbagsak ng piso. So sa amin, ang pinakamalagang punto dyan, hindi pa yung pag-breach sa 60, kundi yung paglala at pagmahal ng presyo ng bilihin, dala ng double whammy na ito. At sa amin, hindi ko alam kung binawi ni Pangulong Marcos yung sinabi niya nung isang araw na huwag kayong mag-alala, parang everyone's adjusting or normal ang sitwasyon. Sana bawiin na hindi talaga normal ang sitwasyon. At kung attitude nila ay normal, ibig sabihin, hindi sila gagalaw para ayusin yung problema. Sir Sunny, kanina nabanggit mo na parang double whammy na nga yung ating nararanasan. So may tuturing na ba itong stagflation? Technically hindi kasi yung stagflation, dalawang aspeto yon. Yung stag part, stagnation sa paglago ng ekonomiya, yung inflation pagtaas. Tingin namin babagal sigurado ng ekonomiya. Hindi na imposible nang umabot siguro ng 4.4% tulad na naabot last year. Ang panimulang tansya nga namin 4% or less this year. Tapos sigurado, yung inflation, dodoble yan sa madarating na buwan. Baka umabot ng 5 or 6% yan. At kung tumagal to, baka tumipil pa yan pagpasok ng bagong taon. So yung inflation part, sigurado lalala talaga yung pagtaas ng presyo ng bilihin. Yung stagnation part, hindi pa, baka medyo maaga pa sabihin. Kasi kung stagnation, ibig sabihin kailangan bumagsak ng no growth or mga 1% growth. Pero siguro naman baka makapag 3 or 4% pa tayo sa ngayon. So bumabagal pero hindi pa stagnation. Opo. Kanina ho pinag-usapan din po namin na masaya po yung pamilya po ng mga OFW. Tama ho ba yung ganung reaksyon kapag ka po, dahil nga po malaki yung palitan, so kumbaga mas malaki rin po yung matatanggap naming remittance okay lang ho ba yun o meron pa ho bang ibang positive effect kapag ganito po ang nangyari? Sir Sunny? Opo. Nagkaroon ng stagnation. Sir, sorry po. Nag-stagnate po yung ating signal. Sir, paulit po ng inyong sagot po. Ayan, meron talagang... Sir, sorry po. Ulitin po natin. Ayusin lang. Ayan na. Okay na po. Okay na po. Yan, okay na po. Tama po. Yan ang dalawang usually sinasabi na positibo na pakinabang sa OFWs at even sa exports natin. Una, dun sa OFWs, sa ito lang, hindi naman ganun kalakihan yung kikitain nila sa pagtaas to 60 pesos kasi
nitong nakarang taon, pumapalo na ng 58, 59 pesos eh. At actually, mula nung nag-recover tayo mula sa pandemya, nasa about 57 pesos, 56, 57 pesos and above na. So actually, yung paglaktaw from over 60 pesos ngayon per dollar, wala gaanong laking kita sa kanila. At malamang, hindi malamang, siguradong kakainin niya ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Ano naman yung pag dagdag na kita nila from 60 pesos per dollar, kapag nagdoble na yung presyo ng yung inflation sa darating ng taon, pagtaas ng presyo ng bilihin, kakainin din talaga yon. Yung exports naman, matagal na namin ini-issue yan kasi may pakinabang sana yung pagbagsak ng piso sa exports kung may ni-export tayo. Kasi yung manufacturing ng Pilipinas, nasa pinakamaliit na bahagi ng ekonomiya sa nakaraang 8 dekada. Ang pinakamalaking exporter sa Pilipinas, hindi nga Pilipino eh. Ang pinakamalaking exporter sa Pilipinas ay yung mga nakaparada na dayuhan sa export processing zones. So actually, maaring sila, pwede makinabang, pero kakarampot na lang talaga yung ini-export natin na siguro may konting prutas dito, baka may konting furniture dyan, handicrafts, pero maliit na lang yung pakinabang dyan. So, yung net effect talaga nito, sa ordinaryong Pilipino, grabe yung pagtaas ng presyo ng bilihin kasi nga, na-double whammy, kumatong sa pagtaas ng presyo ng crudo. Pero actually, even yung presyo ng bigas, di ba? Dahil hindi na sikaso yung food security natin dyan, actually, kung mag-i-import pa rin tayo ng bigas, even in peso terms, magmamahal din siya. Hindi naman tumatanggap ng pesos yung Vietnam, Thailand, India sa atin. Ang pambayad sa kanila, dolyar eh. So, magmamahal din actually imported na pagkain at iba pa mga inaangkat natin. So definitely, Sir Sunny, may epekto po ito sa purchasing power po ng mga Pilipino. Grabing pagbagsak ng purchasing power. Pero yung gusto din, hindi lang dahil sa paglagpas ng 60, kung i-combine dun sa pagtaas ng presyo ng crudo. At sa amin, kaya medyo frustrating talaga yung gano'n ng pamahalaan. Parang, even sa mga transport groups, yan na, sobrang linaw na, hindi mo na kailangan hintayin yung bigwas ng pagtaas ng presyo ng crudo. Ramdam na sa nakarang 2 linggo ng mga transport groups. Pero yung bibigyan ng suporta, super barya, di ba? Yung 5,000. Una, hindi para sa lahat yung ng transport workers ang suporta. Ang liit-liit na binibigay sa mga makakatanggap, tapos isahan o dalawahan lang, parang dalian lamang. So para sa amin, kung sinyalis yan ng aktitude ng pamahalaan dun sa mga magsasaka, isa nang kailangan ng tulong, grabe, parang 50,000 pinagyabang ni Pangulo Marcos sa kanyang video ng isang araw. May 1.3 million na mangingisda tayo. Meron tayong 9 million na magsasaka. As magmamalaki niya, 50,000 mabibigyan ng 3,000 piso. Medyo I think napaka-frustrating na parang business as usual sa kanila. Siguro kasi hindi sila tatamaan. Ano man pagmahal ng presyo ng bilihin, ang lalim-lalim ng bulsa nila, ang dami-dami nilang yaman, hindi nila maramdaman yan. Pero sana naman, yung pahamalan, tignan yung problema, hindi mula sa perspektiba nila, kundi sa perspektiba ng ordinaryong Pilipino, na ngayon talaga napipintong grabe yung pagtaas ng presyo ng bilihin, hindi naman tumataas yung kita, kung walang agarang aksyon na salbahin hindi lamang yung kita ng mga transport groups kundi yung kita at yung produksyon ng mga magsasaka at saluhin yung pagtaas ng pagmahal ng presyo ng bilihin ng ordinaryong Pilipino. Ang estimate namin, walang biro, 2 hanggang 3 milyong pamilyang Pilipino madadagdag na mahirap sa mga darating na buwan. At it's not as if walang kahirapan sa Pilipinas. Pagtapos ng 2025, ayon sa SWS, may higit 14 na milyong pamilya na sabing mahirap sila. Meron about 3.4 million nasa borderline. Ibig sabihin, sa ngayon pa lang, hindi sa ngayon. Nung wala pa man yung pagtama ng presyo ng crudo, pagbagsak ng piso, meron na humigit kumulang 18 milyong pamilyang Pilipino, mahirap na, vulnerable na, tapos na double whammy pa silang ganito, tapos ang konti-konti ng suporta ng gobyerno sa kanila. Medyo hindi lang unfair, magpipigil lang ako, pero hindi magandang pag-responde talaga. Kulang na kulang sa laki ng problema. Ang liit-liit ng pag-iisip nila. Opo, Sir Sunny, yung sinasabi niyong binabanggit niyo po na madadagdag na bilang ng dami ng mga Pilipino na maghihirap, ito po ba yung galing sa mga middle class? Kasi ito yung kadalasan na bayad ng bayad ng buwis, tapos walang ayuda, di ba, mula sa pamahalaan. Sigurado kasi yung mga nasa borderline naman, kasi medyo yung definition of middle class, basta hindi ka mahirap, basta between low income tsaka pinakamayaman. So medyo malawak yung kategorya ng middle class. Kasama dyan yung mga
I think 25,000 nakita sa isang buwan. Ay, mga 30,000, 35,000 kada buwan, all the way up to mga 400,000 yata. So yung nasa lower end niyan, lalo na kung may mga maliit negosyo yan, lalo na kung sila ay may mga jeepney, may mga tricycle, talagang matutulak sila sa ilalim ng linya ng kahirapan. Kaya para sa amin, alam niyo kung madilig yung terminong kailangan ng targeted na suporta. Ibig sabihin nun, koda nila yun para sa pagtitipid. Every time madaling natin term na targeted, ibig sabihin, hindi nila gusto tulungan ng middle class, pati hindi lahat ng mahirap ang gusto nila tulungan. Yung mga pinakamahirap lamang. So, wala tayong sinasabi na wag tulungan yung pinakamahirap. Pero kung madaling natin yung termino na targeted, ako talaga sumasakit tenga namin dyan. Kasi ibig sabihin dyan, garantisado, walang tulong sa middle class, walang tulong sa maraming mahirap. Ang tulong lamang ay sa pinakamahirap na para ma-press release na tulong. Kaya sa amin, good example yung excise tax. Actually, yun, Natanggalin na, maliit na tulong yun maliit na tulong sa middle class yun actually. No, kinapute namin yung average middle class family, baka malaki na kung meron silang maitipid na about 500 to 600 pesos kung tagalin yung oil excise tax. Pero pati yun, sabi ni Pangulo, well, suspend namin pero it depends. So even yun, yung tulong sa middle class na napakakunti na nga, hindi nila binibigay. Yun ang actually sinasabi yung attitude niya. Talagang ang policy choice ng pamalaan, mag-adjust kayo kasi resilient naman kayong lahat. Mahirap, middle class, nakita na namin na resilient kayo na bahala mag-adjust. Kaya sa amin, mali yung pinagmumulan na yon. Ang attitude na dapat natin dyan, ilan talaga na sobrang yaman. So, choice ng gobyerno, sino magpapasa ng pag-adjust sa krisis? Yung ordinaryong Pilipino at middle class o yung mga bilyonaryo? Sa amin, no-brainer. Opo. Ang dami-dami rekurso ng mga bilyonaryo para matulungan yung mahirap at middle class na nanghihinalo. So, mas maganda ba na dagdagan yung wealth tax dun sa mga mayayaman talaga, Sir Sunny? Alam nyo, 2020 pa namin pinopropose yan nung kasagsagan ng COVID kasi yun nakatuya ng pamahalaan noon. Mag-target tayo ng tulong. Magtipid tayo kasi konting rekurso namin. Kung noong 2020 pa, pinatupad yung proposal ng wealth tax na yan, kalahating trilyon piso at least ang pwede kitain ng gobyerno kada taon from 3,000 bilyonaryo lamang. So para sa amin, sa ngayon, andun pa rin yung tanong na yan. Kung sinagot sana na maayos ng 2020, di may malaking pondo ngayon yung gobyerno para sa pagbigay ng suporta, ayuda, hindi na kailangan umutang, hindi na pinag-uusapan ngayon. So para sa amin, ano ba talaga? Parang sino ba yung dapat nagpapasan ng pag-adjust sa matinding krisis na to? Ba't niya pinapahirapan yung mahirap at middle class samantalang petiks lamang yung mga bilyonaryo? At isang mahalagang punto lang din, isa dyan, kakaulat lang ng kanilang kumpanya, dumoble ang tubo nila sa oil industry last year. Yung Petron, grabe. Nagmurang crudo last year, hindi naman nagmurang diesel na binibenta nila, dumoble ang tubo nila. Tama ba yun? So medyo lahat yan nasa kapangyarihan ng pamahalaan na ayusin ng sistema na hindi binabalikat ng ordinaryong Pilipino yung pag-adjust. Pero yun nga, siguro may politics in command siya. Self-serving politics in command siguro siya. Opo. Kung nabanggit niyo po yung excise tax at yung VAT, napapanahon na rin po ba para po amyendahan po ang oil deregulation law, sir? Ay, oo. Alam mo, sa amin, kaya good example sa amin yung nangyari noong karang taon. Hindi lang historical yung problema na kung tumataas ang presyo ng crudo, masyadong mabilis pagtaas dito. Kung bumababa, masyadong mabagal. Last year lamang, noong January 2025, $82 per barrel ang Dubai. Noong December 2025, bumagsak to $62 per barrel. Pero yung diesel, about 58 pesos pa rin, hindi nagbago. So ang tanong, okay, saan napunta yung pakinabang sa pagbagsak ng presyo ng crudo sa panindigang pamilihan? Malamang kasi hindi, doon sa nag-import, sa refiner, mas muring kanyang inputs, pareho pa rin singil niya, lalaki talagang kita niya. So para sa amin, yung usapin ng oil deregulation law, actually maraming gobyerno dito sa Timog Silangang Asya, hindi lamang yung oil exporters, minsan yan ang palagi nusot nila, yung Brunei, Malaysia oil exporter, hindi oil exporter ng Indonesia, ang Thailand, ang Vietnam, lahat ng mga bansa na yan, regulate ang presyo ng langis. Diba? Kailangan may dumaan sa government process, public process, ano ba yung
pagsisingil nyo. Sa atin, sikreto. Parang sasabihin lamang ng kumpanya, basta ganito yung presyo. Tapos yung DOE, yung gobyerno, sa halip na, sige nga, pakipilawarin ka sa publiko yan. Ang gagawin ng gobyerno, I-announce lang. tama, bayaran yan. Tama, bayaran nyo yan. So para sa amin, tama ba yun? Hindi rhetorical. Mali yun eh. So, ginagawa sa ibang mga bansa sa rehiyon, niregulate yung presyo ng domestic prices. At hindi lang oil exporters ha. Doon ka naiinis minsan. Yung sabi, may langis kasing Malaysia at yung Brunei. Kahit hindi oil exporter, kinokontrol. So, ang dami pwede gawin ng pamahalaan kung ito yung pinaka-choice. Kung pipiliin niya panigan yung mayorya. Kung pipiliin niya panigan ang mga bilyonaryo at protektahan ng yaman nila, kung pipiliin nila panigan ng mga oil companies na protektahan yung tubo nila, o talaga nga sabihin nila, sorry, wala kayong magagawa, may oil deregulation law, hindi to parang law of supply and demand. Lahat ng batas, kung gusto, pwede i-repeal. Kung kaya mo harangin impeachment sa'yo dahil may hawak ka ng pork barrel, kaya mo tumulak ng pagre-regulate ng industriya ng langis. Opo. Speaking of deregulation, ang pamasahe po sa barko at sa eroplano ay deregulated din versus itong pamasahe ng jeep, bus, etc. Regulated ng LTFRB. At kumbaga po in-announce na magtataas sana, pero binawi po ng Pangulo. Opo, ano ho yung inyong reaction dito, sir? Well, unang-una, hindi na kailangan sana magtaas ng pamasahe kung may sapat na suporta yung pamahalaan dun sa mga transport groups. Kasi in effect, kung magtataas ang pamasahe yung pamahalaan, pinapasa niya yung pagsuporta dun sa mga transport workers, sa jeepney drivers, tricycle, sa mamamalakay. Kaso sino ba yung gumagamit ng public? Hindi naman ang mayayaman eh. Diba? Opo, Yung mahirap at middle class din ang gumagamit ng public transport. So para sa amin, natutuwa kami na nalalo ko na maraming transport strikes, lalo na pa ng pandemya. Nakita natin, grabe yung simpatya ng commuter no sa hirap na dinadaranas sa mga jeepney drivers natin. Kaya kahit na sila mismo ang nagbabalikat ng dagdag na pamasahe para tulungan yung kanilang kapwa mahirap, kapwa ordinaryong Pilipino, binabayaran nila yon. Pero yung point namin, hindi kailangang magtaas ang pamasahe kung hindi sana barya lamang ang binibigay sa transport groups. Di ba? Kumbaga, again, ito yung policy choice ng gobyerno, gusto nila pasan na ordinaryong Pilipino through a fair hike yung pagsuporta sa mga transport workers. Sa amin, hindi pwede ganon. Ang dami-dami ang kapangyarihan para sabihin, okay, talaga nasa krisis tayo, totoong may national emergency tayo, kailangan natin suportahan yung mga transport workers, yung mga magsakamang isda. Eventually, pag dumoble ng inflation, kailangan suportahan, bigyan ng ayuda yung mga mahirap na Pilipino. Pero may konting pakitang tao nga na sobrang konting suporta sa sobrang konting transport workers. Pero yun nga hindi sapat yung pag-responde niya. Kaya sa amin, nung sinabi niya, nothing to worry about, everything's normal, actually pagbibigay justification yun sa hindi paggalaw ng tama eh. Yun ang basa namin. Opo, Sir Sunny, last on my part, regarding pa rin dun sa pagbagsak, pagsadsad ng piso kontra dolyar, meron po bang dapat na gawin na hakbang ang ating Bangko Sentral ng Pilipinas para nang sa ganun ay makontrol po ang sitwasyon? Unfortunately, ang tanging knee-jerk response palagi ng Bangko Sentral dyan, magtaas ang interest rates. Ang diwa doon ay kung magtaas ang interest rates, yung kapital mababawasan ng pagpunta sa ibang bansa kasi may kita pa rin dito. Ang problema doon, lalo ng mga micro, small, and medium enterprises na ang mahal-mahal ng kapital para sa kanila, kung tasa ng interest rates, babalikatin yan ng mga maliit na negosyo at mas mahal na yung kapital nila. So sa amin, medyo maging counterproductive yon. Pero lalo na kung bumibilis ang inflation, yan ang knee-jerk reaction ng Bangko Sentral. Bagsak ng piso, inflation, tasa interest rates, mas mahal ang kapital, sasakalin yung mga maliliit na negosyante. Yung mga malalaki, promise, wala silang pake dyan. Magreklamo sila pero kayang-kaya nila, ang dami nila naipon ng kapital. So para sa amin, hindi actually for the Bangko Sentral na mag-respond dyan. Nasa gobyerno yan. Nasa gobyerno in terms of agarang suporta ngayon. Tapos, yung long-term na solusyon sa pagbagsak ng piso, totoong mag-export tayo, totoong mai-produce yung Pilipinas sa binibenta para para kumita tayo ng dolyar. Sa ngayon, anong pangunahing pinagkikitaan ng dolyar? OFWs. Hindi yun tama. Correct. Ang dapat pangunahing pinagkikitaan natin, manufactured na produkto.
At hindi counted yung manufactured na produkto na ini-export ng mga dayuhan dito. Kasi 80 to 90% ng inputs niyan, imported eh. So actually, yung pinagmamalaki nilang exports sa mga dayuhan dito, dahil pinakamalaking bahagi ng kanilang input sa imported, actually, lugi rin tayo dyan in terms of in dollars. So ang mas mahalaga talaga, palakasin ang Pilipinong industriya, palakasin ang Pilipino agrikultura, yan ang makakapagkita ng dolyar, totoong kita para sa bansa. Hindi na kailangan may ibang bansa yung mga Pilipino, hindi na kailangan mag-Middle East kung saan may palapanahong gera. Pero long term, at yun ang problema, kapag nakaraos na tayo sa kasalukuyang krisis, kakalimutan yan ng gobyerno, mag-back to normal siya. At yun ang pinakadahilan kung bakit tuloy-tuloy yung pagbagsak ng piso. From 10 pesos to 20 to 30 to 40 to 50 ngayon 60. Kasi kulang kinikitang dolyar mula sa OFW remittances. Kasi wala tayong lokal na industriya. Minsan nga sir, di ba pati yung sa abono, naangkat pa pala natin yan, ano? Fertilizer. Okay, trivia. Alam nyo ba, 1/3 ng halaga ng pinoproduce natin na bigas ay imported. Dahil dyan, dahil sa imported na abono, pestisidyo. Tapos yung pesticides ngayon at yung abono, napaka-sensitive din yan doon sa presyo ng crudo. Yes. At marami nga, di ba, dumadaan ng fertilizer, dumadaan sa Strait of Hormuz. So, alam mo, patong-patong yung problema. At yung ilang dekada lang sinasabi, hindi naman kailangan absolute self-reliance. Pero lalo na sa isang bansa na nakasalalay sa agrikultura, hanap-buhay na napakaraming Pilipino, sana naman merong antas ng self-reliance sa abono, sa pestisidyo. Actually, even dun sa mga binhi, may mga basics na naman tayo dito eh. Pero yun nga, pinag-usapan ko may krisis, pag wala na, back to normal. Medyo, ang short-sighted palagi ng pamahalaan. Oo, nakakalimutan. Parang di ba yung iodized salt, ini-import pala natin yung, ang dami-daming dagat. Pati yung, kasi wala raw pati asin. Oo, pati asin, ini-import natin. Diyos ko, daming dagat dito. Kaya nga Kasi daw po yung wala raw yatang mga factory na nagpo-produce nung yung merong kumbaga fortified with iodine. Kaya rock salt siguro mapupulot mo lang sa tabing dagat pero yung iodized daw imported pa. Sir naman. Sir Sunny, baka meron ho kayong point of view naman para po sa pamahalaan. Ngayon nandito na tayo sa krisis na ito kumbaga wala nang atrasan nangyari na yung gulo sa Middle East. Ano ho yung mga short term na pwede hong gawin ng gobyerno para po hindi naman po yung impact ba sa ating mga maliliit na mga kababayan hindi po masyadong maramdaman? Alam nyo, hindi maiwasan, tama kayo, nandiyan na yung problema. So hindi ito yung panahon na tipirin yung subsidyo sa mga transport groups. Hindi ito yung panahon na tipirin yung suporta sa mga magsasamang isda para hindi sila mabangkarote at tuloy-tuloy may supply ng pagkain na hindi magmamahal sa palengke. At ikatlo, ito yung panahon magbigay ng ayuda. Kasi yung pagtaas ng presyo ng bilihin, hindi naman dahil nadidiskit ang produksyon. Simple nagmahal ang input. Yung sa production line yung crudo. So as much as kaya ng gobyerno punuan yung pagdagdag na gastos diyan, malaking support na sa ordinaryong Pilipino. At kung short-term solution hindi maiwasan kasi yung pagkain kasi short-term everyday kailangan kumakain tayo. Yung long-term solution dyan, palakasin talaga yung lokal na industriya para may sapat ng trabaho kita. Pero ibig sa industriya ng langis, ihinto na yung masyadong nakadepend tayo sa langis. Mahigit kalahati ng enerhiya ng Pilipinas galing sa langis. Lahat, 99% ng langis natin imported. Matagal lang pinupuna yan pero hindi nag-shift to renewables, grabe pa rin ang paggamit ng private transport, dapat palawakin ng public mass transport. Sa ngayon, makabago, dapat shift to electric vehicles. May mga long-term na solusyon pero yun nga, mahirap pag-usapan ng long-term habang intindi ng problema sa short-term. Kundi magbigay ng malawakang support, subsidies, ayuda sa lahat na nangangailangan, sa laki na kailangan nila at yung pangmatagalan, talagang dagdagang kahirapan at choice ng gobyerno yan. Hindi na pwede sabihin wala sila magagawa. May magagawa sila kung gusto, kung ayaw, kung anong kadahilan na madidinig natin. Correct. Ayan. With that, Sir Sunny, maraming salamat. Thank you, Marami sir. kaming natutunan. Gayon din ang ating mga kababayan sa ating discussions ngayong araw. Thank you so much. Sir. Salamat po, ingat po. Opo. Happy weekend. Meron bang Sana maging happy pa.
Oh. Kung happy pa. Hindi, sumagi ho ba sa isip ninyo na kayo po ay tumakbo sa Senado o Kongreso? Hindi. Grabe yung reaction. Ang seryoso ng tanong kayo na. Ang seryoso no. Hindi, or was there ever a chance po na kayo po ay kinontak para maging bahagi po ng economic team ng administrasyon? Kahit in the past. May isang slate nilapitan kami. Tapos actually may ilang mga presidential candidates ay humingi na nakipagkonsulta na naman. Pero wala sa kanila nanalo. Opo. Naiintindihan po namin. Opo. Professor Sunny Africa, Thank maraming you salamat po, Huwag sir. kayong magsasawa. Sige, tawag lang po kayo. Kami may tulong kami. Laban lang po. Huwag mawala ng loob. Nasa kami naman natin yung kapangyarihan ng bansa. Salamat po. Maraming salamat po kay Professor Sunny Africa, ang Executive Director po ng Ibon Foundation, Think Tank and Research Group. Ayan.